Wow, sabaw! Caldero! Hello sa inyo mga katropa ko. Andito nga ako at mag-voice over. Di ko nga alam kung anong gagawin pero susubukan ko lang. Ito nga pala si Jinkai, no? Ifa-follow nyo ako, diba? Ifa-follow nyo ako. Wala kayong choice. This time, papunta tayo ng Tangub City. So, this is from Bukidnon and papunta tayo ng Tangub City paulit-ulit. Ito na nga, ang hirap pala mag-Tagalog, mag-voice over kasi Bisaya, gid ako. So, ito na. Papunta kaming Tangub City kasi yung pinsan ko na disgrasya siya. So, kailangan namin family magpunta doon at saka yung ibang trip dyan, side trip na lang yan kasi minsan lang kami makakauwi sa aming hometown. So, dito na pala kami sa Cagayan for now. I-update ko na lang kayo mamaya. Pero tingnan nyo guys, kakaiba ang dagat ngayon. Iba yung kulay, darker siya. Maybe may magaganap na ulan mamaya or may baha sa ibabaw ng himpapawid. Ay, ano himpapawid? Dagat to eh. Dagat nga, himpapawid sa dagat. So, ito na nga yung bridge at Tangub City na tinatawag na Pangal Bay Bridge or Pangil Bay Bridge na ito ay ino-open ni BBM nung nakaraang panahon. Yung mga ganun, alam nyo na. Basta, dito tayo dadaan para mas madali. O, tingnan nyo. Ito yung view niya kapag umaga at sa gabi. Maganda naman ito kasi marami itong lights. Tingnan nyo ang dagat. Iba talaga ang weather ngayon. Oh, hindi masigla ang dagat ngayon. Baka siguro may baha sa bukid. Kaya hindi natin alam. Mag-iingat na lang tayong lahat. Pumunta pala kami sa guys, kumain saglit kasi nagugutom kami. And then after that, nagpicture-picture muna si Auntie Elizabeth dyan kasi taga Davao siya. May bridge na masla doon pero kakaiba talaga ditong Pangil Bridge kasi si BBM ang nag-open di ba? After that, umuwi na kami talaga. Dumiretso na kami doon sa aking pinsan. And then, hindi ko na lang i-insert yung ibang mga kaganapan doon kasi sobrang sakit talaga makitang ganito ang sitwasyon ng paggala namin. So, pero alam ko naman na saya na si Cousin kasi at hindi na siya. Dumating na kami at may konting chika and then cut ko na lang kasi masakit talaga isipin ang ganitong mga pangyayari. So, kinabukasan ito pala si Auntie Elizabeth. Siya pala ang magluluto sa amin ngayon. Ito talagang auntie ko ang napaka-aktibo sa lahat ng event. Andyan siya palagi. Na-appreciate ko yung pagka-aktivista mo, auntie. Hindi naman ikaw rebelde, diba? Pero guys, pansin nyo, sardines, diba? Mega sardines, nag-introduce pa siya. Mega sardines to ang ulamin namin ngayon. Tapos, yung noodles, yung miswa ba? Tapos, lalagyan ng upo, anong tawag doon? Sigarilyas at mani. So, may dumating na bisita, ang anak ng aming prinsesa. Ito ay si Margot, 2 years old, napakataas na bata, napaka-jolly at maldita, aray, liwat sa mama. Habang nagchichika ang lahat, ito lang ako, kumakain lang ako ng egg, wala akong pake sa inyo, basta ako, kain lang ako. Andito rin si ate tata, yung nagbabantay sa mama nito, at ngayon sa anak na naman. So, after that, ready na ang malunggay na pagkain at ang crabs niluluto na. Super kain ako today. Ito nga pala ang dala ni ate tata, isang binignit, purple Bisaya binignit or ano bang tawag dyan. Napakasarap talaga ng timpla ng binignit ni ate tata pero hindi ko alam kung si Mayibang gumawa nito or si Auntie Burley. Pero sa sobrang sarap talaga, inuna ko na tong kinain kaysa crabs. Nabusog na ako nito Pero hindi ko pinigilan ang sarili ko. Kain lang ako ng kain. Ano bang gagawin sa bibig? Kundi kain lang ng kain. Oh, ito. Sayong subo. Panglimang subo, sayo na. Charies. Habang kumakain ako, nade-distract ako sa baby kasi ang liksi-liksi, ang galaw-galaw. Ang galaw-galaw ay sa mukha ni magtagalog tayo. Napaka-hyper ng baby na yan. Kumakain, naglalaro. Hindi makapigil si ate tata kasi ang lakas tumakbo, ang lakas umakyat. Lahat-lahat. Malakas talaga ang batang ito. Kiluwat sa mama. So, eto na. Papunta pala kami ng Hoyohoy. Napakagandang spot ito sa Tangub City. Sementado ng daan. Maganda siyang puntahan kung gusto nyo mag-relax. Ito pala yung Hoyohoy na matagal na namin hindi nabalikan. So, ito na ngayon, napuntahan na namin siya ulit. Nag-side trip lang kami dito, nagpahinga-hinga ng konti kasi ang sakit-sakit sa dibdib talaga sa nangyayari sa cousin ko. Batang-bata pa yun siya, 23 years old. Pero ganun talaga ang buhay. Life must go on. So, ito pala ang Asenso, Tangub City. I don't know what we call that.
Tingnan nyo naman, napaka-relaxing. May pine trees, overlooking. So relaxing. Ang ganda dito mag-relax. Ito pala yung kasama ko, mga big time auntie ko. At ito yung view. OMG. Napakasarap talaga dito. Malamig ang hangin, fresh na. Ay, lockdown naman na ini. Kababa na pala kami. Nasa Mantiktanggop City kami. May something ibababa lang kami, galing So, kami eto Estonia. na, Andito na kami ulit sa kwarto namin kung saan kami natutulog at saan kami bumibisita palagi, dumiretso palagi kapag kami ay papunta sa Tanggop City. May bisita kami, isang relative din namin na special. Isang isang anghel na walang pakpak. So, ini-entertain niya kami. Habang nag-uusap kami, talagang masayang-masaya kami kasi tinatanong namin siya kung ano talaga yung mga na-remember niya dati. So, ito na yung conversation namin. Sa hindi makasabot sa Bisaya, kamo na i-adjust, okay? Isuon. Malasing bili ka ron. Nasa bensya. Very good cake. Very good cake. Nakabito sa pamilya, no? Na, wala man ka. Halingkod sa. Kailan eh. So, ang daming pangyayari dyan. Pumasok na pala sila lahat kasi naririnig nila ang hiyawan namin. Basta, uy, bakaligaw, gini si Bing. Uy, mga gini ang parinting na paraan naging kaayo na sa Tanggop City. Amo nag-i-enjoy kasi Auntie Elizabeth. Loading po siya. Basta, uy, at to make it short, pag after ani, kay gipakanta na mo siya sa gawas, then gitagaan na mo siya og bonus. Chares, pinaskuhan bali niya kay ninot makani tagaan ni siya kay dili niya malimtan. Iya man gyud ang remember good na pila imong gihatag, pila iyang nadawatan. Iya jud ka balikan na after a year o pila ka years, di gyud kaniya malimtan. So, grabe ka blessed ni siya, ay nga bata. Dagan palanggaan niya. I forgot Tagalog pala tayo. So to make it short, punta na tayo kung saan kumakanta na siya. Ay, sorry, hindi pala siya kumakanta. Hindi ko pala na-edit dito. Ito pala yung meeting nila mama at mga auntie ko. May neighborhood meeting pala sila. Itong mga kaganapang nangyayari. Napaka-enjoy, napaka-unite, napaka-bibo ang lahat. Naka-join din ako dito sa last hour. Charia. Game sila lahat. Game na game. Pati ako. Sumasali ako sa game nila. Bakit ako napunta dito? Papauwi na pala kami, guys. After ng ilang days, napabisita naman sa Tanggop City. Ito pala ang baby face ko sa Mantiktanggop City when I woke up like this. Chari! After that, ito palang mga pangyayari. Grabe ang iyak ko niyan kasi inilibing na ang cousin namin. Tsaka na-remember ko ang brother ko na ilang buwan pa lang nawala siya. Sobrang sakit talaga. Yung sakit na nararamdaman ko nagdoble nung inilibing na yung cousin ko. Hindi ako nakapunta. Hindi ako nakatapos. Hindi ko tinapos talaga. Pumunta na lang ako sa sasakyan at nagmuni-muni doon. At tapos, kinausap ko lang ang sarili ko at iniisip ko ang brother ko. Sana okay na siya. Sana maligay na siya kung saan man siya ngayon. Nito talaga ang life. Hindi natin alam kung saan lang tayo. May hangganan talaga ang lahat. Kaya habang may buhay pa, gumala na kayo. Tayo ay magsaya at tayo ay tumbling na. Charit bitaw. Grabe ko sakit sa kundughan ani ay wala jud ko ni tan-aw pagaman sa simbahan ani wala nagyud ko ni adto pud sa menteryo dayon naragi ko sa gawas. Nani nga mga senaryo ba grabe na magyud ni ay sakit ko sa dughan ba pero mo na yun ang reality sa life yun. Temporary ra gyud tatanan mo wala ra gyud tatanan. So I appreciate yun nato usay na to karon kay blessing yun na siya gikan sa Ginoo. Ato jud i-enjoy ang mga moment nga gipahiram ni Lord sa to. So naganding salamat sa pag-view aning video no o kunta di mo mapulan kay sagol Tagalog Bisaya na ni Basta, ito na yun. Goodbye na. Sakit na akong heart. Thank you for watching, guys. Bye-bye.